Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Pero bago po ang lahat, happy birthday dito po kay Tali, anak ni Bossing Vic Soto. So 8 years old na siya ngayon mga Kadabarkads. Samantalang si Atasha Mulak naman kahapon, hindi po nakaligtaang batiin nila Bossing Vic at ng mga Dabarkads natin na si Allen K. Sabi nga nila dito, may Dabarkads tayong nag-birthday today. Si Atasha Mulak Tashing, happy birthday. Atash, kung magpapalitsyon ka sa Sabado na lang, baka mag-abala ka pa. So, iyan po yung banat nila kahapon kay Atasha. At alam nyo ba mga Kadabarkads, may nagpa-billboard lang naman kay Atasha Mulak para sa kanyang birthday. Sobrang laki po ng billboard niya mga Kadabarkads. Dito yan sa EDSA Guadalupe Bridge. Talagang nagniningning yung pagbati nila mga Kadabarkads dito. Habang alam nyo, ang daming dumadaang sasakyan. Grabe yung pagbati nila. Talagang nagpa-billboard talaga sila. And also, ang mga Dabarkads din natin ay nagpabigay po ng video greetings kay Atasha Mulak. So, pagaling ka Atasha, namimiss ka na ng buong Itbulaga family. Samantalang sa kauna-unahang pagkakataon, nilabas na din po ni Jerome Ibardome mga Kadabarkads itong naging concert niya sa Philippine Arena. So, yung concert na to ay patungkol doon sa parang Iglesia ni Cristo na event mga Kadabarkads, na kung saan nakikita nga natin dyan yung costume ng isang Elvis Presley sinuot po ni Jerome Ibardome. At pakatapos nga po ng pagkanta ni Jerome, grabe yung palakpakan ng mga audience doon. Grabe, sobrang natuwa po sila kay Jerome Ibardome. Maraming salamat sa paglalabas mo ng concert mo dito sa Philippine Arena, dahil ang daming naging masaya na mga seniors at supporters na nagmamahal sa'yo. Sabi nga po ng isang netizen, OMG, I cried while watching your video, seeing you in your iconic Elvis jumpsuit with Elvis' name in the background gave me goosebumps. So, tinag niya si Jerome. Keep it up, you will definitely become a star, big, but always stay humble like Elvis. Looking forward to more amazing performances from you. I'm so proud of you, Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong usapin patungkol po yan kay Mr. Anjo Eliana, na kung saan ginulo na po lahat mga Kadabarkads. At ngayon, siya ang laman ng lahat ng social media. Talaga namang nagtagumpay si Anjo Eliana sa kanyang pagbulabog dito sa pangalan ni Tito Soto. Dahil talagang lahat ng balita umiikot sa kanya, maging si Auntie Claire, ang iba pang mga politiko, talagang alam niyo yun, siya po ang pinag-uusapan mga Kadabarkads. Grabe, naging matagumpay talaga siya dahil ang balak niya talaga ay magpakilala bilang isang DDS, DDS na kung saan ay nag-aasam maging senador para daw magtuos sila ni Tito Soto dito sa Senado. Yan talaga yung balak niya, kaya po siya ay nag-iingay. Pero ang tanong, mayroon nga naman kayang magtitiwala sa kanya sa kabila po ng mga pinagagawa niya at pinaglalabas niya laban kay Tito Soto? At eto nga po mga Kadabarkads, may isang statement si Boss Joey De Leon na nag-trending sa mundo ng social media at laman na din ito ng iba't ibang mga page. So sabi po ni Boss Joey De Leon, grabe, iyak dito si Anjo Eliana kasi hindi siya maituturing na kaibigan, sinayang niya yung pagkakaibigan ng Dabarkads at ng TVJ dahil sa ginawa niya pong ito. Sabi kasi ni Boss Joey De Leon, hindi po lahat ng tinutulungan daw ay marunong tumingin sa kabutihan mo. Ang kabutihan mo, mabilis makalimutan. Ang pagkakamali mo, tatatak habang buhay. So, di ba tinutulungan nila dati itong si Anjo Eliana? Di ba hindi po yun isinaalang-alang
nitong si Anjo Iliana. 'Di ba? Nagpadala po siya sa kanyang galit. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi niya laban sa mga Dabbercads, lalo na kay Tito Soto. Pero alam nyo, ang tatatak sa taong bayan, yung ginawa pong pagkakamali ni Mr. Angeliana na sabihin kung ano man yung mga nalalaman niya, 'di ba? Tapos sasabihin niya na pambablap lang 'yon. So ano magiging tingin sa kanya ng taong bayan? Eh di sinungalin, 'di ba? Walang maniniwala sa kanya. Kasi in the first place, ngayon pa lang, sinabi niya na nambablap lang siya. So, ano yun? 'Di ba? Hindi siya dapat pagkatiwalaan dahil sa kanyang mga ginagawa. 'Di ba? Mali po yung ano niya, mali yung pagpapasikat niya. Oo, kilala na siya, pero mali yung pagkuha niya ng atensyon sa taong bayan. Binanatan niya ba naman si Tito Soto? Tapos sa huli, sasabihin niya, pambablap lang yun. 'Di ba? So, sino ang nakahiya-hiya? Eh di siya, mga Kadabbercads, kasi ang dami niya po sinabi laban kay Tito Soto na may babae daw, may kabit daw, may girlfriend daw. 'Di ba? Tapos, inungkat niya rin yung tungkol sa Pepsi Paloma, nakilala niya daw yung umano kay Ray de la Cruz, 'di ba? Ang dami niyang sinabi doon. Tumatatak yan sa isipan ng taong bayan. At ang masaklap pa dito, nasira po yung magandang pagkakaibigan nila ng Dabbercads at ng TVJ. So wala na siyang babalikan pa. Kasi nagsunog na po siya ng daan. Wala na siyang babalikan pa. Yun yung masaklap doon. At eto pa nga, meron pang inilabas na pahayag si Vico Soto na nag-trending din sa mundo ng social media. Sabi po ni Vico, kung may sikreto kang alam tungkol sa isang tao na alam mong ikakasira niya, better keep it than broadcast it. Never mong ikakaunlad ang pagkakalat ng pagkakamaling nagawa ng iba. Their mistakes will never be your success. 100% agree, Vico Soto. Tama nga naman yun. Pinagkatiwalaan ka ng mga kaibigan mo, nasabihin yung sekreto, di ba? Tapos sa huli, ilalaglag mo sila, 'di ba? Tapos hindi ka naman naging successful. 'Di ba naging successful ka ba? Hindi. Dahil nasira ka sa taong bayan. Alam mo kung bakit? Ano yung dahilan? Pinodcast mo kung anong ugali meron ka na hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng sino man dahil sa bandang huli, ilalaglag mo din siya or sila. 'Di ba? Mahihirapan kang makakuha ng kaibigan na magtitiwala sa iyo dahil sa pinakita mong ugali sa publiko. And syempre, never mo yang ikakaunlad. Tama si Mayor Vico Soto. Yung ipinagkakalat mo, hindi ka uunlad dyan. Sige, sabihin na natin na nakuha mo yung atensyon ng taong bayan, tapos sa huli, pinalabas mo, blap lang pala yun, 'di ba? So, anong magiging tingin sa'yo ng tao? Isang malaking sinungaling. Nawalan ka na ng kaibigan, nawalan pa ng tiwala sa'yo yung taong bayan. So, ang saklap, di ba? So, anong say nyo dito, mga Kadabbercads? Please comment down below.